Ito, nako, mabibigat ho yung mga pananalita na binitawan ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Egay Irice. At ito po ay laban kay Ombudsman Boying Rimulya. Sabi ho niya ay itong si Ombudsman Boying ay itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. upang protektahan ng Pangulo. So matindi ho ito at ito ay kasunod din ng reaksyon ni Congressman Irice sa pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address tungkol sa umano'y malalim na investigasyon sa flood control anomalies. At sa panayam po ng The Spokes, diyan po sa Billionario News Channel, ay kunestyon ni Irice ang pagiging independyente ng Office of the Ombudsman. So sabi niya, ito, iparirinig ko sa inyo mga kababayan. Ang sabi niya, si Ombudsman Rimulya, I think he was appointed by the President to protect the President. Ito, panoorin niyo mga kababayan at maya-maya ay ating kukomentaryuhan ito hong kanyang pahayag at meron din sinasabi. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta na kung saan ipinagtataka niyan, naunahan pa niya na makulong itong si dating Speaker Martin Romualdez, samantalang nauna pa ho yung complaint affidavit laban po kay Romualdez. Ito, mamaya, ito, panoorin nyo muna ito hong pahayag ni Congressman Egay Irice. Yung ombudsman gumagalaw, no? Hindi pwedeng I don't think doon na so. lang tayo laging nakafocus Si dyan, Ombudsman Rimulya, I think he was appointed by the President to protect the President. Hindi Kasi naman siguro. ang nangyayari, mabilis yung mga kalaban ng Presidente, mabilis nakukulong. Pero yung mga tunay na nagmanipula nitong budget, infrastructure, nasa labas. Bakit ganon? Ba't nauuna yung kalaban? Parang na-weaponize yung Office of the Ombudsman to protect the interest, the political interest of the President. So ang question dyan is really a question of anong ebidensya meron. So ang tingin mo, meron ng ebidensya laban sa lahat pero inuuna lang ang mga... Hindi hinahanap yung ebidensya. Kung sino lang yung gusto nilang hanapan ng ebidensya, hanapan nila. Pero yung mga talagang sacred cows, yun yung pinoprotect. Pero kagabi, sinabi ni... And I suppose this will apply to whether you are minority or administration. Dinipensahan ni former Senator Coco Pimentel sa on point ni Pinky na Martin Romualdez enjoys the presumption of innocence. That applies to everyone naman, di ba? Kaya nga, hindi naman nasasampahan ng kaso. Paano nga natin malalaman? Nauna sila Jinggoy, nauna sila Marcoleta, nauna sila Mike Defensor. Basta yung mga kalaban ang nauuna, si Bong Revilla. Kung titingnan mo yung kay Senator Marcoleta, mismo siya ang nagsabi kasi yung ebidensya. Iba yun, Yung kay iba. Jinggoy, Iba yun, yung Pero kay Jinggoy it at is saka the kay, obligation of the Yes. President na unahin. Bakit? Kasi may kaugnayan sa kanya eh. Caesar's wife. So finally, nagsalita na siya tungkol kay Speaker Romualdez. After 1 year. Dati natin, naalala mo to, matagal na natin itong pinag-uusapan na dapat ma-mention si Speaker Martin. Na-mention na. So, hindi ka pa rin masaya. Kasi hindi ako naniniwala na makukulong. Tingnan natin. Hindi ako naniniwala. Ako naman, Bakit? Sabi ni Speaker Martin, I will not go down alone. Pero nagbago na siya eh. Pero paano yung reaction mo? Hoping na hindi tutuluyan. Hoping. Kaya nagbago siya ng statement. Hoping na hindi Kung tutuluyan. hindi siya tutuloy, hindi napako na naman yung pangako ni... Isa rin naman mapako. 1 million houses. 1 million houses per year. 20 pesos na bigas. Ang daming pangako. In fact, meron akong lahat ng mga pangako niya sa mga nakaraang zona niya, meron akong tinignan ko. May Doon tali sa siguro yung 15 lang na tinignan ko, 2 lang yung natupad. Ano yung 2? Of course, yung Pogo. Okay. Yung banning ng Pogo. Pangalawa, sa tingin ko, although siguro half-baked, yung tungkol sa education, na promote yung mga teachers bago mag-retire. May 85, okay. Yun, mas 85,000 okay yun. Mas okay yun. Pero in terms of classrooms, Pareho pa rin. Mahina. Yan po ang pahayag ni Congressman Egay Irice na kung saan ang kanyang paniniwala
ay ito pong si Ombudsman Remulla ay itinilaga ng Pangulo para siya ay maprotektahan. Kasi alam nyo, ang isa sa mga nagiging basihan at marahil ito rin po ang nagiging persepsyon ng marami paniniwala na kung saan talagang pinipili nga naman ho yung mga sabihin natin kritiko o kalaban po ng administrasyon, di ba? Napapansin niyo ho ba mga kababayan na nauuna pa ho yung mga kritiko, halimbawa itong si Senator Jingo Estrada itong si Senator Marcoleta, di po ba? At ngayon pinag-iinitan na rin si Senator Alan Peter Cayetano at iba pa ho, maging si Senator Robin Padilla sa obstruction of justice, bagamat yan po ay bailable, di po ba? Tapos ngayon naman mukhang hinahanapan din ng butas ito pong si Senator Pia Cayetano. So lahat na lang ho mga kababayan. Pero alam naman natin, dapat ho ang ombudsman, independent ho ito Hiwalay po ito na sangay ng ating gobyerno. Kumbaga sa ito ay constitutional body na kung saan ay kahit sino, wala ho dapat kumukontrol ho rito. At ang kanyang, alam nyo ho, yung talagang pinaka-original na pangalan nito, Tanod Bayan Siya po ay nagbabantay sa taong bayan, lalo na laban po sa mga buaya, sa mga korap ho ng mga opisyal ng ating gobyerno. Kasi sabi ho ni Congressman Erice na wala umanong nailabas na ulat nga mismo ito hong ICI, 'di ba? Yung Independent Commission for Infrastructure o ICI at wala ho So sa bagay, 'di ba, nag-create si Pangulong Marcos Jr. ng ICI, tapos nabanggit niya rin nga sa SONA, 'di ba? 'Di ba, nag-create ho siya ng isumbong mo sa Pangulo. Ang dami pong nagsumbong. At karamihan diyan sinabi nga tiningnan daw po, inimbestigahan ng ICI, pero wala ho nangyari. Hindi po inilabas yung kumpletong report o final report ng ICI patungkol po sa kanilang ginawang investigasyon. Kaya nga, di ba, parang yung nangyari ho dyan, mga kababayan, ang naging persepsyon ay yung ICI binuo para kumalma ang tao. Tapos nung sabi nga ho ni Mayor Benji Magalong, ginawa ho siyang parang special advisor at investigator. Nung lumalalim na po yung kanyang pag-iimbestiga, biglang nag-anunsyo si Yusek Claire Castro na kung saan ay ang sabi niya advisor na lang, hindi na investigador. So yun ho mga kababayan, talagang napakatindi ho, 'di ba? Sabi ho yan mismo ni Mayor Magalong na kung saan naging bahagi po ng ICI, mga kababayan. So yun ho, talagang napakatindi ho at na nangyari dito po. At sabi ho ni Congressman Ege Erice, hindi po siya naniniwalang si dating Speaker Romualdez lamang ang dapat na managot sa anomalya dahil dito po sa flood control, kasi anya, kung totoo yung sinasabing 1.8 trillion na questionabling pondo, hindi ito maaring nawala ng walang partisipasyon ng ibang opisyal ng gobyerno kabilang ang ilang miyembro ng gabinete. So, yun ho mga kababayan, at masaklap po rito, talagang, di ba, ang dami ho ng mga maliliwanag ho na may mga kaso. Katulad na lang ho yung kay Senator Joel Villanueva. Nasa affidavit po yan ni Henry Alcantara na kung saan ay sinasabi di umano na siya po ang nag-deliver ng pera doon sa rest house ni Villanueva. Kaya nga noon agad na sinabi ho ng ni Ombudsman Boyeng Remulla na hinug na itong kaso laban ho kay Joel Villanueva. Pero nung lumipat po sa kabilang panig, nasa administrasyon po, diyan po sa Senado, biglang nahilaw po yung kaso. Ang katwiran ho ni Ombudsman Remulla ay nagrekomenda ang Department of Justice, pero hindi raw po nila tinanggap dahil sa nakukulangan daw sila. Yung mga palusot ho, nakukulangan, sinabi niya na, hinug na Di ba? Kinokontra niya yung sinasabi niya mga kababayan. So, parang lumilitaw ho, di umano, nagpapalusot ho siya. Di po ba?
Tapos yung kay dito ho yung kay Senator Chis Escudero. Matindi ho aligasyon ni Yusek Bernardo na kung saan nabigyan niya ho ng pera itong di umani si Chis Escudero. Tapos may aligasyon din po yung 18 ex-Marines na nag-deliver po ng mali-malitang pera sa kanyang bahay. Di po ba? Pinakain pa nga raw sila. Ano bang pinakain sa kanila? Parang corned beef o ano man. Di ba? So, yun ho maliwanag, nasa affidavit. Ibig sabihin, may basihan at may testigo. Pero hindi po umuusad ang kaso. Di ba? Laban po kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva. Bagamat sa pinakahuling interview, press con ho ni Ombudsman Remulla, kanyang sinasabi, tinetiyak na patuloy naman daw po ang investigasyon. Pero sabihin natin, kapag kakampi, yung nag-iimbestiga pero napakakupado, usad pagong. Di po ba? Samantalang kapag kalaban ho, mga kababayan, ay napakabilis ho, parang kidlat. Sa bilis. Yung pagkilos po at agad na naipakukulong, mga kababayan. Di po ba? Katulad kay Senator Jingo Estrada, na kung saan talagang nililigaw-ligawan, tapos nung umayaw at nanindigan na ayaw niyang pumanig sa kabilang grupo diyan po sa Senado, ayun na. Ilang araw lang ho, lumabas na agad yung warrant. Di po ba? Samantalang itong kala Villanueva at Escudero, hanggang ngayon ho, ayan, pasipol-sipol lang ho sila. At nakita niyo naman ho siguro sa SONA, itong si Villanueva talagang grabe ho kumamay kay BBM, no? Kay Pangulong Marcos Jr. At siguro, boss, safe na ako, salamat. Parang ganun ho magiging perception ho ng mga nanonood. Lahat ho sila, talagang makikita niyo sa SONA, no? Sa sarap po ng buhay at yung mga sinasabing 67 kong tractor, andun ho. Ang gaganda ho ng mga suot at talagang sila po'y komportable. Dito naman ho tayo, dumako dito sa naging pahayag naman ni Senator Marcoleta at siya po ay nabigyan po ng pagkakataon na ma-interview po ng mga reporters. Eto ho, binabanggit niya kasi yung kanyang reaksyon sa SONA, hindi man lang ho nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. Yung mismong pangalan ni Martin Romualdez. Ang sabi lang ho ay dating speaker. Yun ho. Hindi natin malaman kung nag-aatubili ba o kung papaano o nahihiya o di ba? Pero ang kanyang sinasabi ho ni Senator Marcoleta talagang maliwanag na ito pong si Ombudsman Remulla. Ito po ay tumutugon at sa naging pahayag ni Ombudsman ni Congressman Ege Irice na talagang namimili ho itong si Ombudsman Remulla. Kasi katulad ho ito kay Senator Marcoleta. Ang sabi niya, yung complaint affidavit ay naisumite sa Ombudsman kay Martin Romualdez April 2026. Tapos yung sa kanya ay May 2026. So nauna ho ng isang buwan yung kay Romualdez. Pero hanggang ngayon andyan pa ho, hindi pa ho gumagalaw. Samantalang ito ho kay Senator Marcoleta nung Mayo nung naisumite yung complaint affidavit. Tapos ang bilis ng pag-usad ho, no? Ayun ho, nagkaroon na po ng warrant ang ngayon nakakulong na ho siya. Di po ba? Ito, pakinggan nyo ho mga kababayan, ito hong paliwanag pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung corner speaker. Maraming corner speakers. So, yun ba ang inaasahan ninyo na sasabihin lang? Kasi talagang dapat nating hanapin talaga ang punot-dulo ng pangyayari ito. Ngayon, kung halimbawa ito'y napakalaging mensahe para sa ating bansa, dapat lang ba ganun lang sila? Ito ang pinakamalaking pagnanakawan sa ating kababayan. Hindi ba higit doon ang dapat na inaasahan nating lahat? Lalo na kayo sa media, kayo po ang ginagamit ng ating mamamayan para malaman nila ang nagagawa. Ano ibig sabihin ng SONA? Pagtalakay sa kabuuang kalagayan ng ating mamamayan. Sinalakay Martin Romualdez. Ilan ang tumestigo kayo nakakaalam? Ano ba ang date ng complaint affidavit na unang ibinigay kay Martin Romualdez? Abril 2026 pa ang date nun.
yung ibinigay na complaint affidavit sa amin, May 15. Sa mga tweet, nauna ng isang buwan yun sa kanya. Tanungin ninyo, Ombudsman, meron na bang ibinigay na counter affidavit si Martin Romualdez? Kailangan itanong nyo sa kanya. Nauna ng isang buwan yun kaysa sa akin. Bakit ngayon sasabihin ng presidente na sasampahan na siya? Di ba nyo itatanong kung siya ay nagsubmit na ng counter affidavit? Di ba mahalaga sa inyo na malaman nyo kung meron nga? Kasi kung wala pa siyang counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun eh. Sa mga tweet, paso na yun. Kung nakapag-submit siya, halimbawa, bakit wala pang resolution? Ito yung mahalagang tanong na dapat hanapan ninyo ng sagot. Nauna siya ng isang buwan. Ngayon, wala akong makita. Baka sakali, nag-submit siya ng counter affidavit. Kung hindi naman nag-submit, default na siya. Dapat meron ng resolution, dapat meron ng information. Kung wala, bakit? Senator, Ayan po, napakinggan nyo ho ang pahayag ni Senator Marcoleta na kung saan ay bakas po sa kanya yung kanyang kalungkutan at na kung saan ay talagang iba na ho, super senior na ho ito mga kababayan at talagang napakatindi ho ng kanyang kalagayan dyan po sa loob po ng bilangguan sa BJMP sa may Quezon City. Napakainit daw ho, kinento nga ho ni Mike Defensor Grabe raw po yung kalagayan. Talagang samantalang yung dating kalihim po ng DPWH ay naroon pa rin po sa ospital. So dito ho ay kung nauna ho na yung complaint affidavit ni dating Speaker Romualdez, dapat nauna ho ito nakulong. Kung seryoso. Pero lumilitaw nga ho mga kababayan na kung pagbabasihan po natin yung aligasyon ni Congressman Erice na inuuna po yung mga kalaban, yun nga ho. Kasi si Marcoleta, Senator Marcoleta, Mayo ho, lumabas po yung complaint affidavit. April ho si kay Romualdez. So nauna ho ng isang buwan. Dapat ho, mas nauna ho ng isang buwan na nakulong ho itong si Romualdez. Kaso hanggang ngayon wala pa ho mga kababayan. At talagang mukhang malabong makulong. Nga, sabi nga ni Congressman Ege Erice, baka hindi ho siya naniniwala na makukulong ho itong si Congressman Romualdez, mga kababayan. At alam niyo ho, ngayon, biglang naging mabait na ho, di ba, yung naging pahayag ni dating Speaker Romualdez. Samantalong nung una, mabigat ho yung kanyang mga pahayag, di ba, na parang sinasabi niya, hindi raw siya papayag na gawing parang scapegoat At ang sabi niya hindi siya yung eksakto ang sabi niya ho mga kababayan ay sabi niya, I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. So hindi lang daw siya isa. Ibig sabihin, mandadamay ho siya. Damay-damay na kapag ipinakulong niya ako, damay-damay na mga kababayan kasi sa mga naunang kanyang pahayag ay binabagit niya na sila sa lehislatura, sila po ang bumalangkas ng batas pero ang ehekutibo ang nag-implement po ng proyekto. Sila po ang naglabas ng pondo. Sila po ang gumastos. So sila ang dapat managot. So lahat ituturo. Kaya dito ho mga kababayan, talagang mukhang malabo ito. Ako ho mga kababayan, sa aking pananaw lang naman ho ito, perception talagang hindi po makukulong. Dito ho, alam nyo, ang nangyari ho rito, preliminary investigation, bagamat meron na pong meron ng rekomendasyon ang special panel of investigators ng ombudsman, titimbangin pa ho yan Titignan kung may probable cause o wala. Tapos pwedeng tumabang, lumabnaw yung kaso. Biglang sasabihin na hindi, kulang ang ebidensya. So ang gagawin nila yan, kasong graft na lang. Graft na lang ho mga kababayan. Tapos billable ho yun. Sasabihin, wag naman ma-absuelto. Baka ganun ho magiging perception. Naku, wag naman i-absuelto. Graft na lang para makapagpiyansa pa rin at hindi nakakulong.
So, ganun ho. So, abangan ho natin mga kababayan at dito muling masusukat ito hong binabanggit ho, no? Na talagang kung totoo ho ba na walang kinikilingan at walang pagpili sa pagbibigay po ng hustisya. Dito ho sa, nako, ang laki ho ito, 1.8 trillion pesos na nawala po sa kaban po ng bayan. Kayo ho, ano masasabi nyo rito mga kababayan? Sige, magbigay na po kayo ng comment. So, ang issue natin, sabi ho, ay ni Congressman Ege Erice na ito pong si Ombudsman Remulla ay ini-appoint ng Pangulo para siya ay maprotektahan. Kayo, naniniwala ho ba kayo rito? At sabi nga ni Senator Marcoleta, kanyang pinatunayan na nauna pa sa akin kinasuhan yan eh. Pero ako ang naunang nakulong. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at maibulalas nyo rin po ang inyong damdamin. Sa mga bago lang po, subscribe na po kayo para kayo po laging updated dito po sa ating malawak at maganda at malalim na paghimay sa mga issue na nangyayari dito po sa ating lipunan, lalo na po sa issue po ng politika. Sundan nyo rin po yung aking Facebook, yung ka Eli Saludar, yung aking page at yung aking isa pang main account ay Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.